Tama. may Gusto ko Yung lang- akin binili. Gusto ko Kahit sa French pinag-usapan fries, kahit mo. sa French fries. Pinag-isipan mo muna. Tama. Tama. Pero French fries masarap din, lalong-lalo na pag hindi ka bumili. Exactly. Talagang ramdam natin na nagkakagutuman na dito sa Casters Des. But of course, syempre, kung babalikan natin. Gutom din yung mga Gutom din. players na manalo. Ramdam natin yung gutom ng magkabilang teams na ito. Again, from week number 1 hanggang ngayon, nasa 7 and 8 spot Yes. itong dalawang teams na to. So gutom silang umangat. Gutom sila at kailangan din nilang umahon. Kasi lalo na para sa TNC. Kasi sa ngayon, sila yung nasa 8 spot and 4 points pa lang if I'm not mistaken. Tama, 4 points. 4 points pa lang ang hawak nila rito. So every game counts para sa dalawang kupunan. And lalo na, di ba, ang pinaglalabanan at ang rason talaga kung bakit narito ang lahat ng ito ay yung papunta sa M5, di ba? M5 eh, dito sa Pilipinas gagawin, syempre gusto mo ikaw yung representative. Oo, tsaka pag sinabi kasi you get a chance to represent your country, ibang pride na agad yun. Oo. May bragging rights ka na, ikaw MPL champion or tapos ikaw pa yung representative. Di ba? Di ba parang Sobrang iba eh. good job sa'yo kapag nagawa mo yun. Pero syempre, step by step, ang dadaanan, kailangan makalusot sa playoffs, kailangan daanan lahat ng mga harang na sasalo sa kanila. Pero puntahan na natin ang drafting phase para sa game number 3. Nagsimula na ang banning at ngayon, nasa Same. first pick na Oo ang nga, no. TNC. Parang iba yata yung gusto i-prioritize. Okay, so ito na. Dito na ang magiging sagot sa kanina, sinasabi natin adjustment kung ano magiging banning ng, Kasi- ng Minana. Oo, so far, Fanny lands pa din. So makikita natin kung ibaban pa din nila yung Lilia. Whereas for TNC Pro Team, same bans. Edith, Matilda, Angela. However, nakikita nga natin, di ba? Sabi mo, ikaw yata yung nagsabi nito, Burrito. Ulo, ba't mo ko Nakiki- tinuturo? Ay, sorry. Hindi, di ba ginagamit na ni Benfing si Matilda? Oo, yeah. And Oo. napakataas din kasi talaga ng prioritization. Prioritization. Okay, ang hirap naman kasi banggitin. Prioritization sa isang Matilda. And if ever man na Ay! makalusot, ay, Hala, sila So, ang ino-open nila. nagban. papalusutin ba nila? Alam mo, kanina iniisip ko, di ba, nag-switch. So parang nung nag-switch si Minana Evos, feeling ko, ang gusto na mangyari, yung TNC mismo yung magbaban ng Joy. Kasi kapag hindi na kukuhanin, di ba, 2 picks, sila yung makakakuha. Yep. Matilda Binan. Matilda. Okay, so, So, yun siya pwedeng- respect. Joy ba to? Pwedeng Valentina, pwedeng Joy for the side of TNC Pro Team. Kasi nakikita natin how effective these two heroes are for both of these teams. Or kasi nga, yung kanina, yung Terizla, di ba, prioritize siya ng side ng Minana. Oo. However, hindi, ng TNC pala. Tapos, kinounter out yon using a Yuzhong. So, ang dami pang open kapag ibang lanes yung pinag-uusapan natin. Pero may edit, hindi, wala. Okay, pero ako... Pwede pang i-edit, i-revise. Yep. Lilia, Hindi, in-open natin. Oo nga, no? Ang daming open dito. And yung Fred rin, open din. Wala na talagang pumapansin sa isang Fred rin. Deadma. Dito dinidedman Oh! Ay! Wait! Ah! Hindi ba maaga tong Claude na ito? Well, for 2 games, no, nakita na natin na prioritize ito ni Doming AR. So, in a way, deny pick to and ability na rin siguro ni Innocent na, kumbaga, i-counter out itong Claude na to. Tira mo, Maganda. sila may hawak ngayon ng Valentina at Teresa. Magandang desisyon na din somehow for TNC. Joy ulit. Pero parang ano lang siya, magiging double-edged sword. Baka mamaya meron pang ibang marksman in the arsenal dito, si Doming AR. Pero open pa rin yung Joy. So sinasadya din ng Minana Evos na i-open din. Tas Talaga biglang- para sa kanila. Biglang nagkadya, tas Franco si Spider-Man. No, dito masusubok kung gaano kalalim ang hero pool na meron itong si Spider Miles. Kasi kung yung lahat ng mga roamers ngayon sa MPL Season 11 ay nag-adjust na into utility, ito na ba ang time para sila naman ang mag-adjust into setup tank na ating aabangan? Pero kadita muli, kung ano ang gumana, yun pa rin ang kanilang kukunin. Yeah. And because hindi na prioritize ng side ng TNC Pro Team dito yung Joy, definitely makikita nating mababan ito sa second phase of our drafting. Kasi siguro ang nasa isip ng TNC Pro Team, nakaisip na yan ng pang-counter dun sa Joy natin. Oo nga, no? So, ano ba, for Minana Evos. So, meron na silang Terizla, Valentina, Akay ulit. Akai ulit. Maganda ba pagsamahin Valentina at Novaria? Kaso mahirap pala Mahirap. Novaria dito. Oo, kasi may May dragon, may tapos dragon may tas kadits May eh. Serena ka na, may dragon ka pa. Tapos may Claude pa. Oo.
may mapang abot. Back siya na, iba na. Okay. Oo. Back siya para sa kanilang kupunan. At ngayon, second phase ng ating banning, pwedeng tumarget muna ng mga King Kong junglers. Oo, King Kong heroes. Pero dito sa draft index, Walas pantay, oh. Oo nga, no, dikitan lang. Wala. Ibig sabihin lang nito, wala tayong masyadong i-expect in terms of the early game damage and yung, kumbaga yung composition na meron yung parehas nating kupunan right now, no, equal pa sila. So, in a way, hindi natin ine-expect na may mas papaboran yung current drafting patterns natin. Pero aside from the fact na medyo lumalamang in terms of early to mid game yung existing draft ng side ng Minana Evos. And I think kailangan nilang... Biggie ban. Ay, oo. Uy, parang Oo nga, no? ngayon ko lang na ulit narinig si Diggy. Na Wow. iba. Oo, no? So bibigay pa rin nila yung Rafaela, no? Yeah, feeling ko na... Pwede pang iban. So ano kukuhanin nila kung nagban sila ng Diggy? Ano ba yung mga explosive Yan. na mga Kufra. ultimate? Kufra. Oo nga, no, Bentings special. Kufra, Franco. Oo, pwede pa. Ang daming opportunity for them. And dahil binaban na ulit ng side ng Minana Evos, etong si King Kong, kailangan na natin makakita pa ng isa pang pasabog para tuluyan ng mag-rise from the ashes ang mga TNC Pro Team. Oo nga, no, pasabog Ashes Phoenix. Talagang dikit-dikit yan eh. And Minana Evos ngayon, inubusan open ng yung gold lane. Oo, inalis yung gold lane na potentially na pwede magpahirap sa kanila. Kasi Brody. nakita natin yung damage talaga ng Iritel eh. Ngayon, ang tanong, kukuha na ba Brody? kagad ng gold lane? Uy, meron pang Bruno, though. Oo, Brody, Bruno. ano pa bang marksman na BR? Wala na. Beatrix. hindi, bilang. Bilang Triple B. Oh, Florin. Wow. Florin, tas back siya, medyo ano to goods na tandem, right? Combo, oo. Kasi global yung heal coming from a Florin. And with the recent adjustment, yung passive ng isang Florin, yung Do, naka-full bloom na agad. So meaning, kapag nakadikit yung isang back siya sa isang Florin, medyo nasi-speed up yung damage, ay yung healing galing. And dahil may Flask of the Oasis, mas lalong gumaganda yun. Doon pala tawag doon. Ang tawag ko kasi dati, Flower of Power eh. Flower Cho! power. Ay! Ito na, classic. TNC, kukuha ng Cho for the pickup. Ayan And ito na, yung ini-snap. And they go back. Ini-snap nyo kasi. Oh, At sabi- mabilis na sagot ng 1-1 para sa Minana. Okay, although win rate 33% for this 1-1, ano ba ang thoughts natin na doon? So halos sa same pala, no? Yung may kita Same pa natin. din. Mas mataas lang ng konti pagdating sa burst. Oo. And crowd control, yung side ng TNC Pro Team because of the Fredrin na kapag nadikitan ka naman talaga, endless taunt yung makikita natin. Pero kasi medyo mahirap for a Fredrin na dumikit sa isang 1-1. Considering na merong second skill Purify yung 1-1, madaling masastakan yung Fredrin. And kapag naka Corrosion Scythe, Demon Hunter Sword, Malefic Roar na yung isang 1-1 plus Golden Staff, ay hindi kina Golden Staff yun. Wind of Nature siguro. Kaya na niyang i-burst down kasi yung isang Fredrin eh. Feeling ko nasa plano ng TNC to eh, no? Kasi kapag lumapit sa kanya yung friend rin, may taunt yun eh. And Yes. doon sa taunt, pwedeng mabitawan kagad. Second skill agad, Oo, no? yung Purify na innate dito ng isang 1-1. And yun yung pagkakataon ni Goyo na pitasin siya. So I Oo. think maganda ito. Layer lang ng skill management lang ang kailangan natin pag-usapan between these two teams and yung komposisyon na meron sila. Ano din naman goods. Yes. Di naman kung iisipin mo. And gusto ko yung sinasabi mo, yung bloom ng ultimate kasi ng isang Florid ay pangmalayuan. Oo, Di ba? And hindi siya global. naka-counter Oo. ng Dominance Healing, Eyes. ng healing reduction. Saka hindi mo masyadong hindi mo siya masyadong mapapansin kasi animation hindi ganun kabongga. Tapos magugulat ka na lang, ay, Puno na ulit siya. puno na ulit yung HP bar. But yan, ang pinakamaganda pala dito, napansin natin, dalawa pala yung naka-petrify Oo. sa TNC. Naku, familiar na familiar sa atin to. Double Petri play Oo. para sa TNC Pro Team. And mayroon pa silang pick-off mula sa sipa ni Bentengs. Oo. Ngayon, magsisimula na ang game number 3.
Ano ba ang mga kapansin-pansin base sa emblems? Nakikita natin iba yung emblem build ni Innocent compared to Doming DR's Wilderness Blessing as well as Agility. Makikita natin si Innocent, kumuha siya ng Tenacity. So mukhang ang gusto talaga niya in this specific matchup ay sustainability. Pero si 1-1, nakaganon din naman. So in terms of early game damage for both of these gold laners, wala tayong makikita unless i-distort ng mga mid laners nila yung equilibrium sa gold. Tingnan mo yung micro, di ba? Hinahawakan lang ni Ajay yung catapult na yun para hindi masyadong Pinifreeze. malayo sa kanya. Oo. Pinifreeze lang niya. And yun yung magandang katangian no, na meron ito. At saka, ano yan, magandang tip yan para sa mga RG boys. Oo. Lalo na kapag yung XP lane, yung heroes na gamit nyo ay naturally ay counter ng isa. Oo. Para makahabol din. Pero may kita natin talagang Aray ko. walang kukurap doon sa may bottom lane. Sige, hawakan mo sa tenga. Parang ganyan ang nangyayari. Oo Dito nga, ka. no? Dati kasi banggaan lang ng balikat eh. Banggain mo nga yung balikat. Sige Ngayon nga. ano sila? Shampoohan ang nangyayari sa kanila dun sa bot lane. Yung range din kasi ng dalawa. Pero tumingin natin sa may middle lane early books. Si Ajay level 4 na. Same goes with Lance, si AR. Si Bentings din ay level 3. At ito na naman tayo. Medyo matagal ang magiging turtle dance na Dragon. ito. Pero tinawag na agad. Ang Ala, dalawa! Dalawa yung naging dragon! Grabe naman! The Dragon Uy, Aquarium nadodge yung penalty zone. sa may turtle feet at parang malaban ng CPA nakita natin doon pero first one mapupunta and even Turtle will go to the side of TNC. Nalunod si Kaizen dun sa laban na yun. May kalamangan kagad na nakuha ang TNC. Aside from the fact na nalunod si Kaizen doon, na ang ganda ng pagkakadodge ni King Kong doon sa penalty zone coming from Lord JMAR. Nung kinas yung penalty zone, nag-dash in siya patungo doon sa turtle pit, kaya hindi siya na crowd control. And yung side naman ng TNC, crowd control nila. Itong si Bakshan, itong si Kaizen, kaya naman hindi naka-retribution. Yeah, same from games 1 and 2 ang nangyayari. Double TNC ang petrified. may hawak ng kalamangan and kailangan nilang panghawakan to pagdating ng Yeah. mid part ng ating game. Kaizen, iikot din lamang and ito pala yung maganda eh, kasi ang bilis ng clear wave ng TNC plus gamit na gamit yung Wilderness Blessing. Oo. Nakikita na natin kung paano sila rumarampa all throughout the map. And dahil nga bumibilis ang movement speed dito sa ating riverside as well as sa jungle side, sobrang crucial na magiging positioning. Kagaya naman na nakikita natin dito kay Bentings na nakapwesto dito sa dot bush. Anytime, kung sino man yung makikita niya mag-overextend, Oo. kaya niyang i-retrieve. Uy, wait lang, si Yuri. King Kong ay gumamit na ng kanyang retreat din para mislo. Ito na yung panahon kung saan, okay, last game na to, kailangan maging aggressive talaga. Oo, no, binitawan na nila. Sabi mo kasi daw kanina, Ate Chantel, take risk eh. Ito na yung risk na kanilang tinatayaan. TNC, lamang ng 700. Hindi pa naman ganun ka-significant yan, pero sa early parts, goods na rin Oo. naman na talaga. At binabantayan na rin ni Spider-Miles, itong si Domen AR, kasi nakita niya na parang siya yung target talaga ng TNC. Tsaka yun yung pinakapagkukuhanan nila ng damage later on, more on the insurance plan. At ang 4-minute game time ay ingat na ingat ulit ang ating mga players. Parang meron na tayong okay, pakigising na lang po kami pagka turtle objective na ulit. Ayan na, turtle objective Ayan. na. Ang ating abangan 5 segundo para sa magkabilang kupunan. Ngayon, nagkasalubong Ay, Ano God! nga, di pa- Si Toto! Meng AR! Kamuntikan na! Kung ako si Innocent, ganun yung mararamdaman ko eh. Ino na lang natin. Pag nagkataon, di ba? Sabi ko sa inyo, pag dinaya kapag Yung hindi dragon! nakita sa turtle, pero ito naman yung dragon na sinasabi natin. Go yung AR, pumasok. nakansel! Ganun nga lang, saktong-sakto with penalty zone. King Kong makakasecure ng turtle objective, pero meron nakakuha and that's gonna be the Siren. The Siren. Na-cancel! Yes. Na-cancel yung ulti ni Goyo dun, di ba? Oo, and yun talaga yung beauty na nagagawa ng isang penalty zone. Hindi lang ultimate ng isang Kaditay nakakancel niyan, pati yung ultimate coming from Akufra. Kasi nga naman, kung merong chains, ano kayong tagal ng chains? Kadena. Naghumahawak sa'yo, mahihirapan ka talagang ikasi yung ultimate mo. So, sobrang crucial nun. But, in that specific sequence, TNC Pro Team pa din ang nakakalamang kasi hindi nabibigyan si Innocent. Ito yung kailangan nilang bigyan ng importansya, no? Itong si Innocent na yung insurance talaga sa late game Yes. ng isang Claude. Even though na-nerf, ito, di ba yung Blazing Duels na ipinahina. But still, alam natin na ito isa sa mga paboritong hero ni Innocent. And with these items na meron siya, naka-DHS na rin. So, any of the members dito ng Minana Evos, kayang-kaya niyang tunawin. Kailangan na talaga ng magandang set of play para sa ng TNC. At ito na ulit, 57 seconds yung next na turtle. So ano lang muna to, the usual Ay, daily routine. Part ng daily routine guys ang mag-farm na lang muna at magsipatan. Ayun, oh. So I kind of feel like for TNC dito ay magbibigay muna sila ng space kay Innocent. Yes.
dito sa may bottom lane. Pero hindi pa dumadaan yung wheels on the bus. Go Di- round oo, and ni round. Kaizen AR. Habang pumupunta yan sa may bottom lane, yun yung ano niya, sound trip. The wheels. Sabi sa'yo. Oo, narinig ko kanina. Nakwento lang. Pero again, TNC, hawak nila ang CR yung sipa dito. Papasok sila kung sila nagamit din. So may idea dito ang Minana Evos. Walang surprise factor mula dito kay Bentengs. Pero available pa yung kanyang flicker. 13 seconds bago mabuhay yung ikatlong turtle ng ating game. Dalawa na ang hawak ng TNC. Gusto pa nila ng isa. Alam mo, gusto ko lang din i-point out no, na kaya nagiging mas mabilis mag-farm si Innocent kasi siya lang yung gold lane na nagdo-double lane. Itong si Doming AR, hindi niya tinatantanan yung bot lane kaya susubukan siya bigyan doon. Oo, munti ka na ma-burst. So, ito na ulit, guys. Tapos na. na ang recess time. Kailangan na ulit pumunta at mag-resume ng klase. Kaya naman ginamit na agad ni AJ ang kanyang Dragon Form. Pero nga lang penalty zone na pag-counter, ginamit din nila si AR ang IMU para makukuha ni Kaizen. This time around, ang turtle objective habang ang side naman ng Minana Evos, pipilitin na habulin si Ajay. Kaya naman, saktong-sakto, Kaizen AR with that secured kill. Nalason pa eh. And Yes. yun yung maganda, may follow-up kagad na mabilis ang Minana right after Yeah. objective. Oo, ang ganda din ng pagkakagaya nitong si Lancy AR doon sa Way of the Dragon, which is why nasipa nila palayo itong si King Kong, and despite being one level ahead dito kay Kaizen AR, hindi niya kasi nakast yung retribution niya kasi sobrang layo niya sa turtle. Oo. Tapos, nagkaroon pa sila ng opportunity na bigyan yung dragon nung naging tao na yun. Available na rin Flash of Oasis. First item para dito kay Spider-Man. So amplification para sa heal na may bibigay ng kanyang Bloom Ultimate at saka Yes. nung skills na meron siya. Mababa na naman ang kill score para sa magkabilang kupunan. And dito natin makikita ngayon yung disiplina ng isa't isa. Yeah. Hawak ng TNC yung kaparanggot lang na bariya na gold lead dito. Actually, kung titingnan natin, ikot-ikot lang Benting, sisilip lang, Kaizen, ang bilis ng responde. Ayan, iikot talaga yan. Ayan, Box umikot ayan. na. Ayan, Wheels on umikot the na. bus, go round and round. Ayan, iikot lang muna. At ito yung kabilang section. Yung TNC, meron tayong dalawang section na napapanood ngayon. Makikita ulit sila lunchtime ngayon. Lunchtime, sa kantin. So magpa-farm muna ulit sila. Kailangan nila magpataba. Kung kanina may grand eyeball, ngayon naman kantin. Oh. Parang napag-aanat ang mga Gen Z ba talaga kayo? Oh! Hindi na kailangan pa na matapos ang lunchtime dahil makukuha na doon si Goyo. So mukhang ito yata, pero aabot naman si Goyo if ever doon sa may Lord Objective na ating next na makikita for both teams. And Minana Evos, meron ulit silang konting lamang, pero top lane ay masakit na si Doming AR. Aray, kupo. Sasalubungin pa nga ng isa pang player at Sinipa. sisipahin pa nga sa ilalim ng torre. Pero ito na yung Buhay pa dragon. yata. Buhay pa rin! Naku po sila si AR dito. Halos wala ng buhay. Kaya mo na sustain, pero masakit din naman. Dito mga Nakalipad! players, nakalipad. Mukhang nabaliktad pa nga ang counterplay supposedly ng TNC. Grabe yung outplay dun! Ang ganda ng ginawa doon ng side ng Minana Evos kasi nung hindi na nila naaabot si King Kong, si Lord JM, rather si AJ na lang yung binigyan nila doon because of that Black Dragon form. Madaling nakapag-stack pero doon! Ooh, Lord JMAR. Sana ay kukuha ng penalty zone para makatakas, pero makikita natin na dati si Secure Kill and Goy makakasira pa lang ang Torres sa may middle lane. Lord. Yung Halos Lord. wala ng buhay yung Lord, pero Kaizen AR. Conceal. Isa-zone out din si King Kong at meron pang ang Conceal Flame. Mamamaga si Bentex, pero yung Lord Lord! and it's gonna be King Kong for TNC at Innocent dito. Meron pang Blazing Duet at Disengage para sa ating dalawang kupunan. Hihinga muna dito ang Minana Evos at TNC. Grabe yung attempt para sa magkabilang kupunan. Ang ganda ng ginawa doon ni King Kong kasi nung sinusubukan siyang i-poke down at i-zone out ng side ng mga Tigre, pumasok siya sa Lord Pit at nagkataon lang naman na naduraan yun ng Valentinan tapos napalow yung Lord and siya yung nakakuha ng Retribution kasi nga naman medyo mas maganda yung positioning niya. Later on, nakita natin na nag-transition si Innocent into a Blazing Duet and while walang nabigyan sa side ng Minana Evos, that was more than enough to shoo them away. Level 1 Lord pa lang naman ito. May kita natin na base sa kakayahan ng Minana Evos, mabilis lang para sa kanila na kunin at patumbahin itong unang Lord ng ating game. Pero kasi bukas yung gitnang bahagi dito and it opens up yung mga buffs na meron itong kanilang jungler na si Kaizen. Naku, ito, medyo matagal-tagal yung subject naman nila ngayon. Ah. Ngayon, meron ng lab. Kanina lecture lang eh. Yung laboratory, tsaka kaya isang oras at kalahati. Anyways, jokes aside, napaka-importante ng posisyon ngayon ni Goyo, pero
kamuntikan na si Kuya Doming AR Ay. nung moment na yun. Pero alam naman nila na baka merong player doon from TNC na nakapwesto. Lord GMAR ay nakaabang lang din. Yes. So again, ano na muna to, tamang ipon lang para if ever na, ay, bibilihin na. Saktong shoot po ni Kuya Bentex. Pero sakto rin naman yung Petrify para dito kay Goyo. Not enough damage para sa kanila at tatlong ultimate ang nagamit dito ng TNC. Grabe, hindi mo na maintindihan eh. Kumbaga sa eskwelahan, total na pag-uusapan sa eskwelahan eh, hindi mo alam kung sino yung mabubunot na index card eh. At yung index card ata na to, si Doming ha. Uy, hindi, wait lang. Wala pa. Ano pala, blankong index card ang nakuha. Si Kaizen. Ito na si Kaizen. Okay, sinalubong ni Bentex with a tune po habang si King Kong dito ay medyo aaray lang din. Lord JMAR paparating na rin sa ating team fight. At ang Minana Evos Grabe, ay oh. medyo liliko pero ramdam mo mga teams natin, mga players Yes. natin if ever na. O sige, subukan mo lumapit. 5v5 suntukan talaga 5v5 eh. 5-5 eh, no? Grabe yung rambulan after rambulan yung nangyayari for both of our teams. Nakikita natin na TNC Pro Team yung unang nagsatry na mag-set noong team fight na yon. However, noong na-exhaust na nila yung kanyang mga skills, sinubukan naman ng Minana Evos na sila yung magsiset ng tempo. Naka-out yung TNC and dahil doon, nag-back away na lang yung parehas nating kupunan. Ngayon nakikipagpakiramdaman na ang TNC at Minana. Ang late lang ng kalamangan eh. Nagpapalitan Yeah. lang yung mga barya-barya dito eh para sa TNC at Minana Evos. Ngayon, 15 seconds bago mabuhay yung Luminous na Lord. Ito na yung tumatalon at kailangang alagaan ng Minana Evos at TNC yung posisyon para rito. Pero dito papasok ngayon yung split pushing capability Yes. ni Innocent. And ilang beses na, even sa mga amateur scene na Rating nakikita na natin kung paano niya 1v1 ginagawa sila ito. dun. Uy, Naku, parang 1v1 delikado ah. si Doming AR pero nandito lang din naman si Lance, si AR at ano na to, nagkakapulsuhan na Yes. yung mga players natin. Ayan So na. meron pang dalawang Petrify. Ito na. Tapatan na to. Parang mala basketball naman ngayon. PE na sila. So nakita natin na kanya-kanyang man-to-man defense ang nangyayari ngayon. Pero sa Doming AR, confident na rin na meron na siyang damage. Damang si King Kong isang Nakaabang at si Ajay ginamit na ulit yung Black Dragon form. Sinipa ni Sino mga Bentex! abot dito sa Lord? At ginamit na ng Goyo. Ang makakasecure ng Lord. Si TNC Doming! si Doming AR. Yung bot! Ay, lumipad na rin. Grabe na hati na yung mapa natin. Pero si Innocent, napakadaming nangyayari ngayon. Sino nga ba talaga yung dedepensa? Saan nga ba talaga titingin? Bentex! Ang dami nakuha dito ng TNC. At si Bentex gustong habulin. Oh! Kaya naman, Bentex gonna be down. Para sa side ng TNC. grabe yung paghabol doon. 3 ang babagsak para sa Phoenix Army habang wala naman sa Minana Evos. Hindi kasama si Innocent doon sa PE class na kanila nga pinuntahan. Akala niya siguro lunch break pa. Pero maganda yung ginawa niya actually. Yes. Inuna niyang basagin yung torre sa may bandang ibaba. Sabi nila dito kahit sino na makakuha ng Yeah. Lord, ang importante, may basag kaming torre sa baba. Sobrang crucial ng pagkakakas ng Way of the Dragon for the side of TNC Pro Team. Pero kung babalikan natin yung nangyari dito, nakikita natin na maaga yung pagkakakas ng Dragon. Tapos Way of the Dragon. However, meron ding Way of the Dragon doon against King Kong. Kaya naman si Goyo yung nakakuha ng Lord kasi probably sinabi sa kanya ng kanyang kakampi, yung Lord na lang yung i-burst mo and nakita natin how wonderful that trade is for the side of TNC Pro Team. Kasi yes, nakakuha ng 3 miyembro. However, nasagad ni Innocent yung bot side. Yun nga, no? Space to para sa kanila and mapapaisip na rin ng Minana to go 5v5 team fight Yeah. dahil nga doon sa malalaking minions na kasama doon sa ibaba. Ngayon, speaking of itong items natin, Yes. dalawang dominance eyes pala ang pinansagot ng TNC kasi hindi naman laging kasama itong si Ajay eh. So, kailangan ng Si additional Bentex. na pang tanggal doon sa may mga heals na meron dito ang pangalan nito si Spider-Man. Pati ako nalilito na eh. Oo. Pag mga ganyan talaga, kailangan mo minsan ng nameplate. Ayo nga, Pag no? first day of school. Tama. Ayan, talagang ang natin ngayon, no? Estudyante blues. Brigada, Brigida Squad. Brigida Esquire. Shout nga pala kay Brigida at sa mga lahat ng MDL talents. Hindi ko alam kung saan galing yung For correction lang, Brigida po siya, hindi brigada. Tama. Okay. Yun na rin nga yung quote na inilagay niya. Okay. So ito 45 seconds, may 8-2. Actually, parang nagja-juggle lang yung Yeah, natin eh. Yung yeah. gold lead natin. Oo.
And kahit hindi nakakakuha ng madaming kills yung TNC Pro Team, no, ang ganda kasi, ang crucial ng mga objectives na nakukuha nila. And for the side of Minana Evos naman, okay lang din naman yung ginagawa nila. Na-kill sila ng kill. However, they need to be able to convert these to next objectives, which is why ang ganda ng nagiging translation nila na na-push nila itong bot side. Tsaka I think magandang decision din para kay Kaizen AR na kumuha na ng Blade Armor para kayanin niya yung mga physical damage na mabibigay ni Innocent. And ang nakakatakot dito si Doming AR, medyo mataba na talaga. Yeah. So, Oo. ang bilis na rin. Tingnan mo yung mga Ayun, hops oh. nyo. Ano yan? Napakabilis Times 2, niyan. times 2. Times 2 yung speed Oops. nung steps niya. Parang mala varsity na rin na very flexible si Doming AR ngayon. Pero, Ay. okay, may blade armor na Si Lancy. Lord JMAR. Sakit. Nako, Skip ni ayun na, Lancy. okay, nagamit na dito yung Purify ni Innocent. So si Bentings. Bentings nagalit. Inaano mo ba? Kaya sinipin niya dito, hinatid mo kay Innocent, pero ito yata Nastakan, no. Naku, mega kill na pa rin sa Minana. Ito yata ang pinakailangan. Thank you, si Innocent. Pinagbabato ng mga balde. Ay, ng planggana pala. Ah, ang sakit Kaya dito na si niya. EJ, makakahabol din nila. At sa may bandang Nakita Gendy, si medyo Kiko. nagulo yata ang posisyon ng TNC dahil si May Kikong halos wala ng buhay pa. Doming. Pero hindi na niya kakayanin pa. Unstoppable na para dito kay Doming AR. Literal na unstoppable. Hindi Yes. mapigilan pero may attempt pa. Dito si Goyo sa may gitna. Pero ang bilis eh. Yeah. Hilang agad kay Spider-Man eh. Malaking tulong para sa kanila. At ngayon, Lord ang mahahawakan ng mga Tigre. 1.7k gold lead. Paano ang pagdepensa ng Phoenix Army? Alam mo, since for sure naman either sa top or sa mid lang lalabas itong next Lord na to, kailangan ng TNC Pro Team to be able to shove down itong bot lane na. This way, hindi magsasabay-sabay yung mga minion waves and probably may ipaprioritize yung side ng Minana Evos doon sa pagpupush ng kanilang turrets against them. Kaya naman kung papansinin natin, kanina, while si Innocent yung may hawak ng gold lead, ngayon, si Doming AR na kasi ang crucial lagi nung pagsasama-sama nila. And ito na yung nakikita natin. Nako, parang iba ang sitwasyon ngayon Yeah. para sa side ng TNC at Minana Evos, sitting at 4.3k gold. Si Bentix may pilitan dito na mag-build ng Immortality. Kaya ba to ng isang mabilis na clear for TNC? Kaya naman siguro kasi nga naman meron silang isang Fredrin tapos meron silang isang Claude. However, kailangan nilang maging cautious doon sa pagsastock ni Doming AR. Ito Oo. na, nag-pop na Oy, bumili Double ka agad Oo. ng mga Evo dito. Ang Double Minana Evos. Immortality. Panagkataon ay medyo mahirap na mag-burst dito ang TNC, lalong-lalo na si Goyo. Pero mabilis lang naman yata magdedepensahan dito yung Lord. Ginamit na ang Dragon at masakit Penalty na zone! nakapapasok naman yung penalty zone. Tatamaan doon ang apat. And Pero the ito ball! in the lane at tower lock lang. Busyan at Minana mananalo para sa ating serye. Napakagandang performance. This winning moment is brought to you by our official sponsor.